Kagulat World, buong Middle East ginulat. Hindi pa man natatuyo ang pawis mula sa Manila, ang ating Pinoy tennis queen na si Alex Ayala ay pinagkakaguluhan na sa Abu Dhabi. Sa isang eksenang pang-Hollywood, nakabandera na ang dambuhalang mukha ni Alex sa Mubadala Tower, isa sa pinakamataas na gusali sa UAE. Ito ang opisyal na proklamasyon. Si Alex Ayala ay hindi na lang basta player, siya ay isang global phenomenon. Ngunit sa likod ng kinang ng mga billboards, may matinding pangamba. Bitbit ni Alex ang isang balot na kananghita mula sa kanyang huling laban sa Maynila. Sa gitna ng injury na ito, kakayanin ba niyang makipagsabayan sa mga higante gaya ni na world number 5 Elena Rybakina at defending champion Belinda Bencic sa darating na WTA 500? Mula sa kanyang viral arrival hanggang sa main draw wildcard na ikinagulat ng marami, hihimayin natin kung bakit ang Abu Dhabi ang magiging saksi sa kanyang pinakamalaking pagbangon. Huwag kukurap dahil ang Ayala Empire ay sinasakop na ang disyerto. Buong Middle East ginulat. Hindi lang ito basta balita sa sports. Ito ay isang cultural takeover. Sa kasalukuyan, kung ikaw ay naglalakad sa mga lansangan ng Dubai o nagmamaneho sa kahabaan ng Zayed Sports City sa Abu Dhabi, may isang mukha na hindi mo malalampasan. Ang ating Pinoy tennis queen, ang world number 49 na si Alexandra Ayala, ay opisyal ng naging mukha ng Mubadala Abu Dhabi Open, WTA 500. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na nagpabilib sa tennis world, nakabandera na ang dambuhalang litrato ni Alex sa Mubadala Tower, isa sa pinakamataas at pinaka-iconic na gusali sa United Arab Emirates. Ito ay isang antas ng promosyon na kadalasang nakareserba lamang para sa mga world legends. Pero ngayon, 20 anyos na Pinay ang bida sa disyerto. Bakit si Alex Ayala ang naging main attraction? Habang nandoon ang mga pangalan ni na Elena Rybakina at Belinda Bencic, ang impluensya ni Alex ay itinuturing na ngayong isang global phenomenon. Ang kanyang kasikatan ay lumampas na sa boundaries ng tennis court. Sa UAE, kung saan naninirahan ang halos 1 milyong Pilipino, ang pagdating ni Alex ay tinuturing na pambansang okasyon. Ang tournament organizers ay hindi nagkamali. Alam nilang ang bawat palo. Ni Alex ay susundan ng libo-libong tagahanga na handang punuin ang stadium. Ayon sa mga ulat, ang bentahan ng ticket ay biglang tumaas nang kumpirmahin ang kanyang main draw wildcard at inaasahang ang International Tennis Center ay magiging sea of yellow and blue sa oras na tumapak siya sa court ngayong February 1st. Ngunit higit pa sa glitz ng mga skyscrapers, ang tunay na kwento ay ang kanyang redemption arc. Sariwa pa ang sugat ng kanyang quarterfinals exit sa Philippine Women's Open laban kay Camila Osorio kamakailan. Matatandaan na nagtapos ang laban sa score na 4-6, 4-6, kung saan marami ang naluha nang marinig ang kanyang pahayag. Sayang, hindi pumasa sa level. Pero gaya ng isang tunay na kampeon, hindi siya nagtagal sa lungkot. Imbes na magpahinga, pinili ni Alex na lumipad agad patungong Abu Dhabi para harapin ang mas matinding hamon. Ito ang tatak ng isang Globe Ambassador, ang kakayahang gawing baitang ang pagkatalo para sa mas mataas na tagumpay. May isang malaking kaba sa puso ng mga fans, ang kanyang kananghita. Sa Manila, nakita nating mahigpit ang pagkakabenda nito habang nilalabanan niya ang sakit. May sapat na oras ba ang dating Rafa Nadal Academy Scholar para pagalingin ang injury na ito buwang main draw? Sa kabila ng physical pain, ang kanyang warrior spirit ang nangingibabaw. Ang pagpapakita ng mukha niya sa Mubadala Tower ay hindi lang dekorasyon. Ito ay babala sa mga elite players na ang Pinoy Pride ay narito na para lumaban. Handa na ba ang Middle East sa pagdating ng ating pambato? Ang Ayala Revolution ay opisyal nang nagsimula sa UAE at ang bawat Pilipino saan man sa mundo ay nakatutok sa bawat galaw niya. Dito na tayo papasok sa mas malalim na diskusyon kung bakit ang Mubadala Abu Dhabi Open ay isang make or break moment para sa career ni Alex Ayala. Sa mundo ng professional tennis, malaki ang pagkakaiba ng WTA 125 sa isang WTA 500 event. Kung sa Maynila ay tila tayo ang bida, sa Abu Dhabi, papasok si Alex bilang isang mapanganib na underdog sa gitna ng mga higante. Ang field ng mga manlalaro rito ay hindi biro. Pinag-usapan natin dito ang mga Grand Slam winners at finalists na sanay sa bilis ng bola sa United Arab Emirates. Ipinagkaloob kay Alex ang isa sa 4 na main draw wildcards, isang malaking karangalan na nagpapatunay na ang tournament organizers ay naniniwala sa kanyang star power.
at kakayahang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Ano nga ba ang naghihintay kay Alex pagdating sa technical na aspeto? Una na rito ang hard court conditions. Ang International Tennis Center sa Zayed Sports City ay kilala sa mabilis na outdoor hard court. Dahil ang hangin sa Abu Dhabi ay tuyo kumpara sa humidity ng Pilipinas, ang bola ay mas mabilis na tumatalbog at hindi masyadong bumabagal sa hangin. Paborito sa laser-sharp forehand ni Alex dahil mas mahirap itong habulin, pero kailangan din niyang maging alerto sa depensa. Sa ganitong level ng kompetisyon, ang mga kalaban ay hindi lang basta nagbabalik ng bola. Sila ay marunong gumamit ng counter-punching na pwedeng sumurpresa sa ating pambato. Pag-usapan natin ang elite field. Sa Abu Dhabi, bawat round ay parang final match. Maaring makatapat ni Alex ang mga top-tier players gaya ni Elena Rybakina, ang world number 5 na may pamatay na serve, o ang defending champion na si Belinda Bencic. Kasama rin sa listahan ang mga dating Grand Slam champions gaya ni Barbora Krejcikova, Sofia Kenin, at Jelena Ostapenko. Naroon din ang Canadian sensation na si Victoria Mboko at ang ating Phil-Canadian favorite na si Leylah Fernandez. Dito masusubok ang agility at footwork ni Alex. Kung noong nakaraang laban kay Camila Osorio ay nakita natin ang bahagyang limitasyon ni Alex dahil sa iniindang injury sa Abu Dhabi, kailangan niyang maging 100% efficient. Dito rin papasok ang issue ng kanyang kananghita. Ang mahigpit na pagkakabenda sa kanyang binti sa Manila ay nag-iwan ng kaba sa maraming fans. Mayroon lamang siyang iilang araw para sa active recovery. Ayon sa mga sports analysts, ang paglipad ng mahabang oras patungong Middle East at ang mabilis na transisyon sa bagong court ay maaaring maging sanhi ng pagod sa kanyang kalamnan. Pero ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang warrior. Sa likod ng mga ngiti sa airport at sa harap ng Mubadala Tower, alam ni Alex na ito na ang pintuan patungo sa top 40 ranking. Isang magandang performance lang, marahil isang upset laban sa isang seeded player, ay sapat na para mag-shoot up ang kanyang points at lalong mapalapit sa kanyang pangarap na maging seeded sa susunod na Grand Slam. Ang online buzz mula sa mga Pinoy sa Middle East ay hindi na mapigilan. Sa mga Facebook groups ng mga OFW sa Dubai at Abu Dhabi, ang usapan ay kung paano susugod ang sea of yellow and blue sa stadium. Sabi ng isang fan, ready na ang ating mga bandila. Kung sa Maynila ay hiyawan, dito sa Abu Dhabi ay mas matinding suporta ang mararamdaman ni Alex. Ang Global Pinoy Power na ito ang magsisilbing X-Factor ni Alex. Kapag naririnig niya ang mga kababayang nagsisigawan sa wikang Tagalog sa gitna ng disyerto, tila nawawala ang pagod at sakit ng kanyang injury.